Panibagong araw, panibagong blessing. Napakaaliwalas at napakaganda nga ng panahon natin. At lalo na nga dito sa area natin ngayon dahil napakahangin tapos napakaraming mga bata. Meron nga sana kaming naunang schedule dun sa kabilang area. Kaso nga lang nung pagdating namin doon ay halos talaga walang mga bata. Buti na nga lang din dahil merong tao doon na nakapagsabi na nandito nga yung mga bata. At talagang napakaganda tong lugar na to. Perfect talaga para sa isang film showing. Dahil dito nga daw halos tumatambay lahat ng mga bata. At hindi na nga rin naman nakakapagdaka kung bakit. Naaliw nga lang ako habang pinapanood ko silang mga naglalaro. Naaliw nga din ako dito sa grupo ng kabataan na nagbabalan. Napakahusay naman din talaga nila at mukhang parang napakagaan na mga katawan nila. Habang ako nga ay busy sa pag-video sa mga bata, eto namang si husband ay nag-abala na din siya sa pagse-setup ng mga gamit. Buti nga din kung magugutom man yung mga bata ay meron agad silang mabibilan dito ng merienda. Bukod sa may malapit na tindahan, meron din dito nagba-barbecue at nagtitinda ng ginanggang. Kung maalala nyo, yung ginanggang yung saging na saba na iniihaw. Tapos nilalagyan ng margarine and then iro-roll mo siya sa sugar. Sa sobrang lakas nga ng hangin, natumba na tong widescreen na sinusubukan naman itayo ng mga bata. Medyo nagiinit nga yung mata ko dito sa manok na to. Kaya lumipat na lang muna ako ng lugar. At nandito nga ako sa ilalim ng puno na to. Hindi ko alam kung anong klaseng puno to pero inaakyat ng mga bata kasi naman naghahanda na rin sila dahil mamaya magsa-start na yung film showing. Tapos dito nga sa kabilang area, meron ding mga bata na nakaakyat sa mga puno. Ganito nga rin ako kalikot nung kabataan ko. Ang saya nga lang panoorin ng mga bata dahil parang wala silang problema sa buhay. Dahil mga simpleng bagay nga lang yung nagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Doon na kita magputlong kaayuhan, itungod sa kaayo o gugma sa Ginoo. Kumuduol din sa dapit kung masa makita ninyo ang atong setup sa atong mga kagamitan. After mag-announce ni husband ay eto at nakikipaglaro muna siya sa mga bata para nga din hindi sila mainip. At dito na nga rin nagkape si ma'am habang nanonood. Sunod na palabas sa saksihan. Hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi iligtas ito sa pamamagitan niyo. Hindi hinatulang maparusahan ang mananampalataya, ngunit hinatulan niyang parusahan ang hindi mananampalataya sa Kanya. Sa Jericho, may naraanan sila ay sumigaw. Nato ang Ginoo, murag dili taganahan mamati, di ba mga bata? Usahay murag dili taganahan mamati kay Ginoo man. Pero istoryahan nato itong silingan, marites nato itong silingan, dali ra kayo ta mamati. So simple lang kaayo. Dapat atong hatagan og panahon. Kaya naman, ikaw karon bata, kabatan-unan o mga nanay tatay nga namati karon silang kabalayan. Wala ka kabalo kung ugma buhi pa ka. Sigurado ba nga ugma sa yusbutan makamata pa ka? Ingon ang bata, ambot lang. Wala ta kabalo. Karon mismong kahaponon, wala man ta kabalo kung kanus ata mamatay dinis kalibutan. Dapat sigurado ta nga sa langit ang padulong. Kay basin unya pangutan unta asa man kamo adto inig mamatay ka, ambot lang ani. Ambot lang ani basig sa langit ko. Kay buutan man ko gahapon, nya pagkaugma di na din siya buutan. O di kaya sigurado ni impyerno ko kay mas daghan ko gibuhat nga sala. Nya dili pag ko gasimba. O di ba? Daghan tag mga ingana. Pero sabihin ko ikaw, dili ka makakat-on unsaon pagsimba sa tinuod nga Dios kung dili nimo ilhon si Jesus nga mooy Dios nga miani dinhi sa kalibutan, giluwas ta niyang tanan. Take note nga si Jesus gibayran niya ang imong sala ug akong sala. Ikaw unta magbayad, kita unta magbayad sa impyerno. Pero siya na mismo nagsakripisyo puli kanato. Kay dili niya gusto nga moadto tag impyerno, ing anak ka kagigugma sa Ginoo. Ing anak ka ka-special sa Ginoo. So kung imong una-una, importante mo kagalingon, dapat imong tuohan ug dawaton dayon si Jesus karon. Siguruhon nimo diha sa pagtuog pagdawat kang Jesus. Ayaw paglangay, ayaw pagduha-duha, kamo mga bata, ayaw sayanga inyong oras ug panahon. Oo, dili tanang mga bata makasabot sa ingani nga tanang pulong. Pero kamo usab mga ginikanan nga namati karon, inyo usab kuning obligasyon o responsibilidad. Mao nga naa kami dinhi, kung nadunggan usab ninyo kini, kamo usab ang magpa-elaborate niini sa mga bata nga sila magkanunay sila nga mutuo mo dawat kang Hesus. Mga bata, importante mo sa Ginoo. Walay bisan sa katao nga dili importante sa Dios. Ang tanan gipakamatyan ni Hesus dito sa krus sa Kalbaryo. Nauna-una nato katong mga niaging bulan, mga niaging Semana Santa. Di ba? Usay biya, ang nakasanayan nato, Semana Santa, maglaag-laag ta. Imbes nga sa Semana Santa, hunahunao nato si Jesus yung gibuhat dito sa krus. Pinagtagpangita sa binigmit, pero wala tagapangita sa kung unsa man ang gibuhat ni Jesus sa atong kinabuhi. Gusto nimo nga mga tug langit,
tuuhan ug dawaton nimo si Jesus karon. Nami dinhi kay tungod mo na yung kabubuton sa Ginoo nga madunggan nimo kini nga mensahe. Karon Hesukristo akong gituuhan o gidawat sa akong kasing-kasing nga manluluwas o akong Dios. Salamat. Ipasaylo mo na ang akong mga sala. Maraming salamat sa mga bata at mga magulang na nakinig at tumanggap sa Panginoon. Praise the Lord sa mga buhay po ninyong lahat. Kaya hanggang dito na lang muna mga kamisyon. God bless!